Joms and Baby. Sa mga kalingap, grabe ang revelations ni Papa Joms and ni Baby Carla. Hindi na ako talaga magtataka na someday they will reveal na sila talaga. Kasi napakarami ng mga instances na nagpapatotoo na talagang sila na. So, ang kailangan lang talaga natin is validation from them, di ba? Kasi, no, not validation. Confirmation. Kasi sa validation, we already have it. We already have those validations. Sabi nga ni Bibi Carla natin, ay what you see is what you get. Tama. So, tama yon. Totoo talaga na ang lahat ng ating nakikita ay totoo. Diba? Sabi nga, to see is what I believe, or what I see is what I believe. Kumbaga sabi nga, gusto kong makita muna, parang pagpapatotoo na talagang totoo, di ba? Minsan sabi natin, uy, bumili ako ng bagong cellphone. Wala ka namang naipapakita. Sabi nga, to see is to believe. Kumbaga kapag nakita ko, maniniwala ako, bumili ka talaga ng bagong cellphone. So katulad na nga nito na nakikita natin yung mga sweet moments ng dalawa, pero syempre iniisip lang kasi natin, serye. Kumbaga para bang this is one give us kilig, joy, and yung pasayahin tayo, to entertain us, diba? Pero sa akin kasi, kahit hindi sila mag-confirm, I therefore conclude na talaga sila na talaga, dahil nga sa mga nakikita ko sa kanilang galawan, sa mga titigan, sa mga kulitan. But then, syempre ako, iniisip ko din minsan, tama kaya sila na baka may girlfriend si Papa Joms? Baka nga talaga pero hindi talaga. Minsan parang nagkakaroon din ako ng parang doubt, kasi nga hindi pa nga nila kino-confirm. So, alam niyo, minsan sabi ko, sana sila na. So, yung mga silently you pray for them, lalo na ito sa mga love teams ng Kalingap. Diba na? Yung mga gusto natin na sila talaga, kasi para alam mo ba, para makita ni Kalingap Rab yung bunga ng kanyang mga ginawa. Kumbaga, hindi lang to hanggang love team. Kumbaga, nag-work talaga to na magiging silang totoong magkarelasyon, diba? So, kaya nga ito sabi ni Kalingap Rab, diba? Ang lahat ng mga nila love team, talagang sinisigurado niya na wala itong mga boyfriend and girlfriend. Para halimbawa man, kasi sa araw-araw ba naman talaga nilang pagkikita, pagtititigan, mga sweet moments nila, sweet words na binibitawan sa bawat isa, kahit na serye yun, madidevelop at madidevelop po sila. Lalong-lalo nito sina Baby Carla natin na syempre, bagong kumbaga sa bulaklak, bagong sibol. Bagong sibol, mga Kalingap, kumbaga first love. Unang mga pag-ibig ng mga yan, and talagang napaka-vulnerable po ng mga yan. Nako, Papa Joms, huwag mong sasaktan ng ating Baby Carla. Kasi, wala na akong masabi, basta kundi, ang isang babae kapag unang na in love, unang nasaktan, Diyos ko Lord, patawarin tayo ng Panginoon kung makakaya natin ang sakit. Pero syempre, mga Kalingap, sa tingin ko hindi naman siguro kayang saktan ng ating Papa Joms itong si Carla, di ba? Kasi nga, ang tagal na din naman nila, normal na din nga naman talaga na may mga hindi pagkakaunawaan. It's just normal sa magkarelasyon. So mamaya-maya pakinggan po natin na inamin din ni Papa Joms na meron silang mga ganong klase ng moment na yung ups and downs, diba? Minsan okay, minsan hindi. Pero ang kagandahan doon kasi ay mas pinili nilang solusyonan kung ano ang solusyon doon sa problema kanilang kinakaharap, diba? Pagka ganyan kasi yung parehas na partner, yung magsorry ang isa, kung sino yung nagkakamali, magsosorry din yung isa. Yun ang pinakamahalaga sa lahat yung meron kayong yung pagpapakumbaba. So, yung pride, kailangan tanggalin ang pride. Kasi kung ma-pride kayo, wala nga. Ika nga, walang mapapala kung ma-pride. So, kailangan talaga bababain ang pride. So, mga Kalingap, pakinggan natin yung sinabi ni Papa Joms na minsan po ay talagang meron po silang absent. Kumusta yung relationship niyo? Yung relationship namin, bro, sige kasi sabi kong, same lang naman ang relationship sa iba. Merong ups and downs, may mga problem din kaming inaharap, may meron din mga times na munti ka na din, kahit pa paano yung maghiwalay, pull off, mga ganun. So ay mga Kalingap, ating narinig dito kay Papa Joms na yun nga, katulad din ng ibang relationship ay meron din silang mga pinagdaanan, meron din silang mga ups and downs. So, normal lang talaga na magkakaroon ng mga ganitong klase ng mga problema, yung mga magkakarelasyon. Kasi nga, tayo na nasa isang relasyon, we are different individual. Magkaiba
yung pagkatao natin, magkaiba yung ating mga katangian, magkaiba ang ating mga pananaw sa buhay. Lalong-lalo na ang magkarelasyon, di ba? Kasi galing tayo sa iba't ibang pamilya. So, hindi tayo magkadugo. Ika nga, kahit nga magkadugo ay hindi nagkakasundo, di ba? So, kahit na nagmamahalan tayong dalawa, still may mga times talaga na hindi tayo magkakasundo kasi may mga iba't ibang dahilan dyan, mga kalingap. Kaya nga sabi ko, ang kagandahan dito sa magkarelasyon, katulad dito ni Jomar at saka ni Carla, silang dalawa talagang willing sila na magpakumbaba, na maging si Carla nagsusorry siya, di ba? Kasi ang iba pagka babae ako kailangan ako ang susuyuin kahit ako ang may mali, di ba? Narinig yung kasabihan na kapag ang babae daw ay palaging tama. Sa tingin ko hindi dapat yun. Hindi dapat na palaging ang babae ang masusunod, lalo na kung ang babae naman ay alam nyo na pasaway, ikaw pa masusunod. Para sa akin, kung sino yung sa tingin nilang dalawa ay may punto o nasa tama, yun siya talaga ang susundin. Kahit pa sabihin natin mahal ninyo ang isa't isa, wag nating hayaan na kumbaga palakihin ang ulo ng isa. Dapat talagang kung sa ating dalawa, meron dyan tinatawag na respeto sa bawat isa. Kasi kung may respeto tayo sa bawat isa, na andyan yung love, di ba? So magkakaroon ng love. So masaya itong Jomcar na ito kasi para sa akin ay silang parehas ay nagwo-work talaga for the relationship. Kasi narinig ko doon na maging si Carla nagsusorry din kung meron siya mali. Even si Papa Joms nagsusorry din. But most of the time, si Jomar ang nagsusorry kasi sabi niya, alam niyo, babae. Diba? So, yan talaga dapat mas lamang ang lalaki sa pagpapakumbaba. Pero, kung tayo na mababae, alam naman natin na may mali tayo, bakit hindi tayo mag-sorry? Kung sa ikakaganda ng samahan ng dalawa. So, ayun mga kalingap, no? Kaya nga sabi ko, para sa akin, itong Jomar and Carla is one of a kind na naging love team dito sa Kalingap, di ba? So, yun nga, talagang pinatunayan na nilang dalawa na sila na. Sabi ko na nga ba di ba mga Kalingap? Kailan naging kayo? Ikaw naman magsagot, ikaw naman. Siguro ba ako na ba hindi ko sabihin specific kasi Yung date? yung date. Sige. Yung Gusto ko yung parang gusto mo i-prepare na naman yung date specific. Pero yung lang, siguro somewhere in Thailand days. Uy! Kailan naging kayo? Ikaw naman magsagot, ikaw naman. Siguro ba ako na ba hindi ko sabihin specific kasi Yung date? yung date. Sige. Yung gusto ko yung parang gusto mo i-prepare na naman yung date specific. Pero yung lang, siguro somewhere in Thailand days. Uy! Sana makasama tayo. Wow, so Thailand days pa nangyari, mga Kalingap. Yung pagiging sila. So maybe yung Palawan days na sinasabi nila, anong nangyari sa Palawan? Di ba sabi nga ni Papa Jones, papanatilihin na lang misteryoso ito. Kumbaga parang pananatilihin na lang itong misteryoso sa ating lahat. Kaya maging ako, gusto ko ding malaman, anong meron sa Palawan? Para sa akin, ako nang magsariling conclusion. Ako nang magbigay ng sarili kong opinion. I think doon nagsimula yung kanilang ligawan. Maybe, no? Doon siguro nagsimulang manligaw na itong si Papa Joms dito kay Carla. Kasi nga alam nyo, parang masyado ng yung samahan nila doon. 'Di ba dati nakakayaan sila na mag-usap, 'di ba yung mga unang mga episodes ng Jomcar, kung mapapansin niyo parang nagkakayaan pa sila. Kumbaga parang siguro isip nila mga time na yung serye, 'di ba? Nung naitambal nga silang dalawa bago pa lang to si Carla sa Kalingap. So, yun siguro ang nasa isip ni Carla o kaya ni Papa Joms. So, halimbawa, meron na silang crush sa isa't isa. Pero, syempre, hindi pa ganun kalaki yung love nila, di ba? And then, yun na nga, nung palagi silang nagsushoot dahil sa episode ng Jomcar, palagi na silang nag-exchange ng mga sweet words, di ba? Para mapakilig tayo. Kasi yun naman talaga ang main purpose ng mga love teams na to entertain the viewers, di ba? Kasi
talagang grabe po ang natutuwa sa mga love teams ng Kalingap. So, salamat kay Kalingap Rab sa pag-create niya ng ganitong klase ng mga tambalan dito sa Kalingap. And syempre, tayo na nagmahal din sa mga love teams, just like Carla and Jomar. So, para bang nag-look forward na tayo na magiging sila. And ito na nga, naginangang sila. So, kumbaga, isa ito sa napakagandang mga nangyari dito sa Kalingap. Ika nga, 'di ba? Sabi nga ni Kalingap Rab, Jomcar is the masterpiece of Kalingap. Masterpiece. Imagine guys, so talagang tama na ito, kumbaga para bang binuo ni Kalingap Rab na tandem, pero naging totoo. Kumbaga parang abstract lang muna. And then naging concrete, di ba? Parang gano'n, para bang palaisipan sa mga tao, ito ba ay sila o hindi? Kaya nga sabi ni Jomar, para matigil na yung mga katanungan nila, sagutin na natin. Ayun. So, naku mga Kalingap, sinabi ni Papa Joms na sagutin na natin yung kanilang mga katanungan. Pakinggan natin mga Kalingap na sinabi yun ni Papa Joms. Ba't ka pinakabahan? Ayos nga yun eh. Para yung mga katanungan nila, masagot na. Diba? Nakakabahan. So, yun na nga, di ba, narinig nyo. So, tama naman na talagang kung ano yung mga katanungan ng mga viewers na minsan may mga magkikreate pa nga ito ng mga bashings, di ba? Barbang, may girlfriend yan si Jomar, hindi niyan mahal si Carla. Kung ano-ano mga pinupukol dito kay Papa Joms, di ba? So, kaya nga para masagot ng inyong mga katanungan, ako kahit hindi nasagutin ng dalawa, para sa akin sila na. Di ba? And kaya nga alam niyo mga Kalingap, nung sinabi ni Carla na yes, I just colored Mariusep. Maging ako'y sobrang natuwa na parang akala mo ako yung sinagot, di ba? So ganun po talaga pala ang nararamdaman ng isang masugid na taga-subaybay dito sa Jomcar, o masugid na nanunood, nagmamahal, sumusuporta. Kapag ka narinig mo na yung dalawang sinusuportahan mo ay talaga nagmamahalan, you will really, really, really feel happy and proud for them. So, ayun mga Kalingap. And was ko lang dito kay na Jomar and Carla, more episodes, sabi nga ni Papa Joms, more memories na magagawa nila dito sa Kalingap. So, ayun, tuloy na tuloy po ang pagbablog. At saka, itong sinabi ni Papa Joms na na yung selos, di ba? Nagsiselos siya kasi nga, Carla is beauty, di ba? Yeah, beauty and brain. Carla is beauty and brain, mga Kalingap. And ito, hindi maiiwasan ni Papa Joms na magselos talaga. Bakit? Pakinggan natin. Sa inyong relasyon, sino yung mas seloso o selosa? Si Carla ang masagot. Sino Carla? Ikaw po. Sisilosan mo. Ikaw daw. Ako. Ikaw daw mo daw silos. Kanina ba? Sino ba pinag-selosan mo? Ha? Baka nandito ngayon, kasama natin. Di bro. Ay! Gusto mo ng tingin kay David? Gusto ba kasi kasama din namin paminsan-minsan. Hindi ko na. Hindi, bro, siguro siyempre, di naman sa pag bro, ako po rin sa pag-vlog siya naman ay nag-aaral. So, di rin naman maiwasan na kahit pa paano meron siyang nagiging kamarkada or schoolmates, or siyempre, maganda si Carla, marami nagpapapicture sa campus nila. So, yun naman, simpleng selos na naman yun, bro. So, halimbawa, pag kagaw mo sa time, gano'n. Halimbawa, tapos ka na mag-vlog, tapos kailangan kung magkikita kayo, minsan siya naman yung hindi available. Parang Oo, bro. May mga connect yung nyo. Oo, bro. Yun nga rin minsan sa time din naman. Sino naman yung madalas mag-sorry sa inyong dalawa? Sorry. Pag nag-aaway kayo? Bro, ay, tamang babae. Yes, Carla is sikat na po. Sikat na si Carla. Even Papa Joms is also sikat. Parehas lang din sila. Ang kaibahan nga lang, si Carla kasi bata pa di ba? So, talagang insecurities in
in terms of what? Sa physical na kaanyuan, Jomar is guwapito, macho. I think walang hindi doon sa physical na kaanyuan kasi yun nga sabi ko si Jomar ay guwapito, macho. Ito naman ang Bibi Carla natin ay maganda at sexy, di ba? So, wala. I think nagsiselos itong si Jomar dahil nga syempre sabi niya marami daw nagpapapicture, maraming mga nakakamit. Syempre kasi si Carla ay bata pa, maganda. Diba? So, marami pa yung makikilala. And syempre, malay natin, Carla is a star sa kanilang campus. Kasi, sikat di ba? So, kapag kasikat, sa talaga, sa school campus nila, maybe, isa sa mga star school. So, syempre, kapag ka-star ka ng campus, maraming magkakakrush sa'yo. Syempre, baka meron doong mga bata pa, makaedada ni Carla, mga gwapo din, just like Papa Joms. So, maybe, hindi maiiwasan ni Papa Joms na mag-isip na, naku, baka makahanap to si Carla ng someone someday. Diba? Pero yun naman, para sa akin na si Carla ay hindi magagawa din yan kay Papa Joms. Kasi nga, para sa akin, Jomar is Carla's first love. And crush na din niya nung nakita pa sila nung mga ilang episodes pa lang, 'di ba? So hindi malayong silang dalawa ay talagang magkatuluyan katulad ng mga inaasahan natin na itong si Carla ay ihahatid doon sa altar during their wedding day. Yun ang nilulook forward ko din sa sa dalawa na to, mga kalingap, no? And yun nga, ito ang pinakaisa sa talagang, kumbaga, dumaang pagsubok sa kanila na sobrang nagpalungkot at sobrang talagang nagtamo sa kanilang puso at isip ng pitak itong pagsubok na to. So, pakinggan natin. Ito na lang kunti na lang to. Ano yung pinakapagsubok na pinagdaanan nyo? Yan, bilang nasa in relationship kayong dalawa. Bilang magkarelasyon, pinaka-matinding pagsubok. Siguro si Carla muna. Ikaw, Carla. Yan po, siguro po yung nung nagkaroon ng division yung sponsor namin in mga supporters. Tapos, hindi na po namin alam kung saan kami yung lugar. Mahirap din talaga bro that time Diba sinubukan ko talaga bro that time kasi birthday ko, birthday niya man din bro. Alam mo yung tipong sa opinion ang nababasa namin, ilaano sa amin, nakakarating sa amin. Mga times pa siguro na parang kayo mismo nahiwalay na rin din bro. Kasi supporters mo, parang iba na rin supporters niya. Parang yun nga bro nangyari, meron ganon barrier sa mga ko. Pero yun naman ay inano naman namin bro na as much as possible kung pwedeng labas yung supporter sa relationship natin. Nalitipong paraan bro. Kasi at the end of the day bro, kami lang din naman nagkakasama. Parang gano'n. So, yun mga kalingap, diba? So, yung pagkakaroon ng division, ng boundaries, pagkakaroon ng alitan, ng mga supporters, yung nagkahiwalay, diba? Masyado yung naging dagok sa buhay ni na Carla kasi hindi nila alam saan sila lulugar na dalawa. Di ba napakahirap? Kaya doon sa mga sponsors, sa mga supporters na nagmamahal dito sa Jomcar, sana isipin po natin, di ba, na dahil sa ating pagkakaroon ng boundaries, na naging to sa kanila, naging napakabigat na pagsubok. So, syempre, siguro ito yung dahilan kung bakit puntikan na silang magkahiwalay, no? Siguro kasi baka hindi na sila nagkakasundo, tapos nagkaroon na sila ng, di ba sabi nga ni Papa Joms, muntikan na silang magkahiwalay, di ba? Malay mo, hindi na nila maintindihan kung saan sila lulugar. Siguro dumating yung point na sabi nila, mas mabuti pa maghiwalay na lang tayo para matigil na sila. Oy, nako, ito'y aking sarili lang conclusion. Baka dumating sa point na ganun. Kaya alam mo yung mga kalingap, tayo na mga totoo nagmamahal dito sa dalawa na to,
magkaisa tayo mga kalingap, 'di ba? Kasi parang sila ay nasa nag-uumpugang bato, nandun sila sa gitna, dalawang bato na malaki nag-uumpugan, naiipit po sila. Hindi nila alam sinong itutulak nila, yung isa o yung isa. Hindi nila alam dahil pareho kayong gusto nila at mahal nila. Ganun po itong dalawa na to. Kaya doon sa mga sumusuporta at ang mamahal dito sa Jomcar, hindi man kayo magkasundo, mas maganda na pagpatuloy na lang kung ano ang layunin, 'di ba? Kung halimbawa, meron man na isang grupo doon, so just keep going. Yung isa din ganun din, 'di ba? So wala nang wag nang mag-isip ng kung ano-ano, basta ang pinakamaganda dito kung ano yung layunin ng isang grupo, kung ayaw na makipagkaisa, I think that's better na sila okay, go on kayo, kayo din, go on din kayo kung ano yung layunin ninyo, kayo din, 'di ba? Wag nang mag-isip ng mga negatibong bagay, patutsadahan doon sa isa, patutsadahan doon sa isa, parinigan sa isa, parinigan sa isa. I think mas maganda na itigil na. Kasi ito, tingnan nyo, naapektuhan itong sina Carla, di ba mga kalingap, no? Kaya kung ako talaga sa totoo lang, ako'y masyado ding nasaktan sa narinig sa kanila, yun ang pinakamatinding pagsubok na dumaan sa buhay nila, mga kalingap. Anong masasabi nyo dito? 'Di ba? So ano ang hatid na mensahe ng Papa Joms and Baby Carla natin sa pagkakasabi nila na yon? So calling na po to sa atin, no? Doon sa mga nagmamahal sa Jomar and Carla na ayun, tigilan na itong mga parinigang, patutsadahan, kundi magkaisa. Kung ayaw man ang magkaisa, di pagpatuloy na lang kung ano ang gusto at layunin ng bawat grupo. Ganun na lang po, mga kalingap. Mas patuparin pa tayo ng pagkakataon, ng panahon. And yun, sana, looking forward ako na mas marami pang memories ang Jomcar with Team Kalinga. So, yun. And siyempre, I love you. Thank you kasi nirespeto mo yung decision ko na hindi na muna natin ipaalam sa kanila. Kasi natatakot ako sa sasabihin ng ibang tao. Siyempre, kilala mo naman ako din. Kagaya na ng sabi mo, nandito lang din ako siyempre, susuportahan kita sa pag-vlog mo, sa pag-scout mo. Kahit na hindi tayo madalas magkasama kasi may pasok ako, tapos ikaw mo nagtatrabaho. At siyempre, mahal din kita. When you said hello, I looked in your eyes. Suddenly, I felt inside. Is this really happening? Or am I just dreaming? I guess it's true. I can't believe. Grabe, diba? Hindi ko maintindihan yung naramdaman ko nung sinabi yun ni Carla. Sobra akong natuwa, na ako'y parang napaiyak na at last, di ba? So, ayan, sa mga nagkakaroon ng mga issues dyan, ito na po ang sagot sa inyong mga katanungan. Officially, sila na po. May nanalo na at uwian na po. Di ba? May nanalo na, uwian na daw, sabi ni Kalingap Rab. So, ayan mga Kalingap, grabe. Pati yung mensahe nila sa bawat isa, napakaganda din. Yung mensahe ni Carla, mensahe ni Papa Joms. Kaya nga, diba sabi ko, bakit si Carla yung nagsabi kung sila na nga ba? Bakit siya yung sumagot sa tanong ni Kalingap Rab? Kasi ako, alam ko na talaga na si Carla ang sasagot. Kasi si Jomar, diba, gusto niya na i-reveal noon pa. Gusto niya na, diba? Kaya nga lang, itong si Carla talaga ang ayaw pa. Kasi nga natatakot siya na baka husgahan siya ng mga tao. Alam mo naman ang mga tao, diba? Ako hindi ako manghuhusga kasi gusto ko nga din marinig, diba? So, natatakot siya. Siguro baka nag-aalangan itong si Carla, kaya ayaw mo nang sabihin kasi may agam-agam siya, maaaring ang mga magulang niya din ay kumbaga ayaw pa din, or baka meron pang ibang mga tao na kung ano masabi tungkol sa kanila, kaya mas pinili nilang isekreto muna. Diba? So, decision po yun ni Carla. Kaya nga sabi ko si Carla talaga ang sasagot dito at hindi si Papa Joms. And then, kaya nga sabi ni Papa Joms, diba, nagpasalamat siya kay Carla na
finally, 'di ba? So wakas nasabi mo na din, inaamin mo na din. So parang siguro si Papa Joms gusto na din talaga niya na i-amin. Kaya lang isinaalang-alang at nirerespeto niya ang desisyon ni Carla, mga kalingap, 'di ba? So nung nagbigay na rin ng mensahe si Carla, 'di ba? Sabi niya ay maraming salamat din kay Papa Joms syempre sa pagrespeto ng ayaw pa niyang sabihin, aminin na sila na nga. Kasi yun nga nasabi ni Carla na may agam-agam siya, natatakot siya na baka masabi ang iba. Ay nako, ganun talaga ang mga tao. Wala namang nakikitang mga magaganda yan eh. Ang puro na lang nila nakikita yung negative. Kasi yun yung mga tao na hindi sila masaya para dito kay Jomar at saka kay Carla. Syempre, kung hindi sila masaya dito kay Jomar at saka kay Carla, of course, hindi nila ma-appreciate itong pag-amin ng dalawa. Tayo na mga tao na totoong nagmamahal dito sa dalawang to, ma-appreciate natin yon dahil sabi nyo, ay sa wakas inamin na nung dalawa. So magiging masayang-masaya tayo sa pag-amin nila dahil talagang yun ang hinihintay natin. Kayo na ba? Yun ang hinihintay natin eh. Kaya lang, yung mga tao nga sabi ko na hindi talaga totoo nagmamahal dito sa dalawa na to, negative ang darating sa kanila kung ano-ano mga sasabihin, may mga ganun. Sabi ko, you cannot please everybody. When you said hello, I look in your eyes, suddenly I felt inside, is this really happening, or am I just dreaming? I guess it's true, I can't believe. Di ba mga kalingap? Thailand days. Bakit kaya Thailand days? Siyempre, alam niyo ba, nung nandun sila sa cruise ship, and then, humilik si Carla sa balikat ni Papa Joms. Tapos, nagsabi si Papa Joms ng, I love you kay Baby Carla dito, at humalik pa sa kanyang noo. At basta humalik si Papa Joms, mga kalingap. Yun, doon ako nag-conclude na sila na. Doon talaga ako nagsabi na yes, sila na mga kalingap. Hindi man nila sinabi, pero yung action na yun ang nagsabi sa akin na sila na. Alam niyo ba kung bakit? First anniversary nila. Siyempre, baka nagkaroon sila ng usapan na sige, pag first anniversary natin, tayo na. Hindi natin alam kasi ang tagal na din eh, di ba? Almost a year na din na sila kumbaga nagliligawan. Ito nga yung sinasabi ko na hindi malayong mangyari na ma-develop talaga ang mga love teams na to. Alam niyo kung bakit? Siyempre, nagkukulitan sila, nagbibigay sila ng kilig, nagsasalita sila sa bawat isa ng mga nakakakilig ng mga salita. Sino ba naman ang hindi matatouch, di ba? So, madi-develop talaga sila. Kaya nga, si Kalinga Prab talagang sinisiguro niya na ang bawat love team na ipapartner, wala talagang mga kapartner, walang girlfriend and boyfriend. Kasi if ever na maging sila, walang problema. Kasi parehas po silang single. So yun ang kagandahan dito na parehas single i-match. Kung magka-developan man sila, well, it's good. Kasi nga, syempre, nasa tamang edad naman na sila, lalo na si Jomar and Carla. They are at the right age naman So, hindi na sila mga minor de edad. So, pwede na talaga silang mag-boyfriend and girlfriend kahit nag-aaral pa itong si Carla. Alam niyo ba kung bakit? Kasi magiging inspiration ni Carla itong si Jomar. And si Jomar din, magiging inspiration si Carla sa kanyang pag-charity, sa kanyang trabaho, di ba? So, yun ang kagandahan na meron din kayong mga boyfriend and girlfriend. Kaya nga, meron salitang inspiration na na-invento sa dictionary para ang salitang inspiration na yun ay gamitin natin, no? Magsisilbing inspiration yung dalawa sa bawat isa. So, hindi naman ibig sabihin niya na ay, ang aga namang nag-boyfriend and girlfriend nito, para bang gano'n nag-aaral pa. Para sa akin, tama lang din po yun. Kasi, kumbaga, parang makafocus na din sila sa kanilang mga trabaho. Si Carla, makafocus na siya sa kanyang pag-aaral. And, syempre, alam niya na mayroon siyang boyfriend, si Jomar. So, alam niya ang mga limitations niya sa kanyang sarili. Kasi, nire-respeto niya ang ating Papa Joms. And si Jomar naman, ganun din naman dito kay Carla. So, kumbaga, kanya-kanya silang trabaho. Si Carla nag-aaral, si Jomar naman nagtatrabaho, pero naglo-look forward sila sa kanilang future dahil alam nila na meron na silang partner in life. Yun na nga, may boyfriend and girlfriend na sila. So ito din yung
essence na aaminin na nila. 'Di ba? Kasi alam natin na sila na nga, 'di ba? So syempre, bakit pa may manliligaw? Na halimbawa, isang lalaki alam na may boyfriend na itong si Carla, abay manliligaw pa. So mali na 'yon, no? So magkakaroon na ng limitations ang mga kilos ng mga yun kasi ay irerespeto din ang ating Papa Joms. So ito yung kagandahan na ni-reveal na nila. At least wala na pong mga magbabato ng mga kung ano-ano na itong si Papa Joms ay niluloko si Baby Carla kasi meron siyang ibang babae, meron siyang ibang girlfriend. Napakaraming mga ganung issue na binabato na hindi natin alam saan ang gagaling. Pero ito na nga, sinagot na nga nila, diba, ang sabi nga ni Kalinga Prab, I want an honest answer. And Carla said, yes! Ayun, mga Kalinga. And yes, finally, officially, sila na talaga po. Ayun, matagal na nating alam yan, mga Kalingap, di ba? Pero syempre gusto natin yung confirmation talaga na nanggagaling po sa kanila. So mga Kalingap, I hope na gusto po ninyo itong aking reaction video dito sa ating pinakamamahal na Baby Carla and Papa Joms po natin. And syempre po, bago po ako magtapos, gusto ko po munang shoutout sina Kuya Val. Ayan, huwag pong kalimutan subscribe doon sa mga hindi pa po nakakadikit kay Kuya Val, kay Kalinga Prab, syempre, kay Ate Edna, kay Miss Jack, sa lahat po ng mga bumubuo ng Team Kalingap, sa mga kapwa ko reactors, sa mga kasamahan ko sa Kalinga Radyo Balitaan, si Gandang Emmy, si Darlene, si Angie Di Vera, and ako yan Noli. Ayan, and syempre po sa mga Karepa reactors, sa Team Strikers, sa Team Kaliwat, sa Team Vios, sa lahat po. And sa mga charity vloggers, ambassadors, sa mga scouters, sa lahat po ng mga followers, sponsors, scouters, sa lahat po na bumubuo at sumusuporta dito sa Team Kalingap. Magandang hapon po sa inyong lahat. And once again, this is Teacher and Channel signing off. Bye-bye and God bless everyone.